if you listen to the spokesperson of the government, para sa kanila walang problema. In fact, dininay nga niya na may crisis, no? Tapos biglang nagkaroon ng emergency executive order. So, kumbaga, there's a strong sense of denial sa gobyerno. So, the best thing is to be self-sustaining. Tayo mismo ang maghahanda ng sarili natin. Huwag tayong asa sa gobyerno. Pag umasa tayo sa gobyerno, walang mangyayari. Kasi nga in denial sila. State of the Philippine economy. Okay? Doon tayo sa first slide. Ayan, para makita niyo. Ayan. So, meron tayong GDP at saka GNI. Yung GDP, yung Gross Domestic Product. Ang ibig sabihin niya, pag ikaw ekonomista, sinusukat mo yung performance ng isang ekonomiya sa isang taon. Kung magkano ang nagagastos ng lahat ng sektor ng ekonomiya. Yun yung sa isang side. Sa kabilang side, kung magkano yung napoproduce o kaya napoprovide na services ng isang ekonomiya. Okay? So, sa lahat ng bansa, ganito ang pag-measure nila. Kaya nako-compare natin yung economy ng iba't ibang bansa, no? So, na-develop yan over time. So, dun sa expenditure side, yun yung ginagastos, no? So, ano ba yung mga sektor dyan? Yung households. Tayo mga ordinaryong tao, magkano bang ginagastos natin kada taon? Kung magkano binibili natin, ganyan. Tapos yung investments, yun yung magkano yung pinapasok ng mga namumuhunan sa ekonomiya. Ikatlo, yung government spending, magkano ang ginagastos ng gobyerno kada taon para sa ekonomiya. At ang ikaapat, net exports, yun yung pag-aangkat or yung pag-export natin, no? Products and services yan, walang manpower. Okay? So, yan ang GDP mo. Pag sinuma total mo yung GDP, sinuma total mo yan lahat na apat na yan, yan ang gross domestic product. Ngayon, meron nakalagay dyan na net factor income, di ba? Yung net factor income, yan yung kinikita ng mga Pilipino na nagtatrabaho sa labas, minus dun sa mga banyaga nagtatrabaho dito. Okay. Kaya net, okay, plus minus. Pero mostly yung figure na yan, OFW remittances yan. Okay. So, kung makikita ninyo, last year, ang household spending umakyat pa ng over 4%, di ba? Tapos yung investments bumagsak na by 2%. Okay? Ang government spending medyo mangat ng konti pero hindi nakataasan. Okay? Tapos sa exports minus imports, lagi tayong negative kasi net importer tayo. Mas marami tayong ini-import kesa sa ini-export na products. Okay? Diyan tayo mahina talaga sa pag-export ng mga produkto. Malakas tayo mag-export ng service which is manpower. Pero wala yan sa GDP. Nandun yan sa gross national income. Na hindi nila na dadagdag sa GDP. Pero lumalabas yung effect niyan sa household spending. Okay? Kasi yung mga OFWs na nagpapadala ng pera sa mga pamilya nila, dun pumupunta sa household spending eh. Kaya kung makikita nyo, ang pinakamataas na growth, household spending. At yun lamang ang nagpapataas sa GDP, sa ekonomiya, yun lang. Kung titignan nyo, mahina talaga yung investments, government spending, at lalo na yung trade. Okay? So, kung tatanungin nyo, kung ano yung nagtataguyod sa ekonomiya, OFWs. Diba? I mean, yung domestic, okay rin, pero hindi niya kaya magpaangat ng economy. Kung wala yung OFW remittances na yan, bagsak na ang ekonomiya natin. Okay? Yan yung 2025. Okay? So, dun sa baba, makikita nyo, agriculture, forestry, and fishing. Yan yung supply side. Kung ano yung binibili natin, no? Bumibili tayo ng mga isda, ng bigas, ganyan. So, kung titingnan nyo, yung agriculture, hindi rin masyadong tumataas, no? Ganun din yung industry. Lalo na yung industry, dati yan ang nagtataguyod ng economy, eh.
Lalo na yung manufacturing tsaka construction. Pero pag titignan nyo, mababa na yung growth ng manufacturing, yung construction negative. Ang talagang pinakamalaking component ng supply side GDP natin ay ang services. Okay. So kumbaga, service-driven ang economy natin. Hindi siya industry-driven, hindi kagaya ng Japan, ng US, ng ganyan. Malalaki ang industry components niyan. Tayo hindi, kasi hindi develop yung industrial sector natin. Lalo na yung agrikultura. Yung bigas natin, di ba, ay yung bigas na inaangkat natin sa Vietnam tsaka sa Thailand, yung technology niyan galing sa atin. Pero bakit silang nakikinabang? Kasi hindi pinapansin yung kailangan ng mga farmers. Kaya hanggang ngayon, tingnan nyo, ang contribution ng agriculture is only 7.9% sa GDP. Okay? Napakaliit ng contribution. Kawawa ang farmers natin. Okay? Punta tayo sa next slide. So dito, papakita ko lang yung fourth quarter growth, no? Yung pinakadulo. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung construction, minus 41%. Last year, fourth quarter. Normally, fourth quarter, di ba, pinaka-active yan eh. Kasi dyan maraming bonus ng mga tao, namimili talaga, pang regalo, whatever. Or yung ginagamit nila yung bonus para bumili ng kotse, ng mag-invest sa bahay. Pero tingnan nyo, construction was minus 49%. Tingnan nyo yung investments, minus 10%. Okay. So, ibig sabihin, yung mga investors, mahina ang kumpiyansa nila sa Pilipinas kasi ayaw nila mag-invest eh. Kaya yung full year growth natin ng 2025 was minus 2. Kumbaga, kung umakyat man nung first and second quarters, nabawi na yun. Bumagsak talaga. Pero tingnan nyo yung previous years yung naka-gray, yun yung lockdown eh. Kahit lockdown nun, yung economy natin, tumaas pa rin ng 5.7 at saka 7.6. Okay. So kasi, nung time na yun, marami pa nag-i-invest, kaya tingnan nyo yung growth nun, yung investments was 20% and 13%. So double digit pa. Pero nung nung kinalaunan, mag-umpisang 2023, bumaba na ng bumaba yung numero. Okay? Sino ba yung presidente ng 2023? Di ba? So, makikita nyo talaga yung demarcation, yung linya ng mga numbers, talagang buhat ng 2023, bumagsak talaga lahat ng mga numero. Okay? So, next slide. Ayan, mas kita dito. Kita nyo yung from 2023, talagang yung yung growth rate, pabagsak na talaga. So, syempre, nung lockdown, bumagsak talaga yung economy. Wala tayong magagawa. Walang nun eh. Kumbaga, frozen yung economy nun. So, okay lang yan. Pero nakita nyo, nakabangon din kagad, di ba? Nag 7.6% pa tayo noong 2022. Pero, sayang yung momentum, di ba? Kasi may momentum na biglang nag 5.8 noong 2023. So, dun ka magtataka na, bakit biglang bumagsak? Or, bakit biglang nag-slow down yung growth? Kasi, ang potential ng Philippines, kaya natin. Kaya nag-retire na akong 2018 eh. Sabi ko, okay na Pilipinas. Hindi ko na kailangan ibenta. So, sabi ko, sige, pwede na ako mag-retire. Tapos yan, ganyan nakikita ko, nakakalungkot. Kasi kung ano yung pinaghirapan ko na ibenta ang Pilipinas sa mga banyaga para makapag-invest sila dito, nang hina. So, yan. Next slide. So, syempre, yung mga investors, titignan nila ang cost of doing business. Kung magkano yung kailangan nilang, kung ano yung gagastusin nila pag nandito sila. So, okay naman yung inflation last year, the past few years, medyo mababa. Pero pag nakita nyo yung inflation, yung pinaka-left side, no? Pataas na siya. Okay? Pataas na inflation. Di-discuss ko pa yan mamaya. Yung peso, kita nyo, pumalo na sa 60. Okay? Bababa pang value ng peso over time. And then, interest rates, double digit na naman. Okay? Next slide. So, ito yung sinasabi ko na dahil nga sa mataas ang gastusin dito ng mga kumpanya,
hindi masyadong na-attract ang investors. Yung isang chart sa left side, yun yung net inflows. Pag sinabing inflows, yung perang nakapasok na from foreign investors. Okay, nakapasok na pera yan. Tumaas yan ng 21.8%. So, last year, bumaba pa lang 21.8%. May nagpasok pa rin, pero pagsak na compared to sa 2024. Okay. Pero itong nasa kanan, tingnan nyo, investment commitments pa lang yan, kasi approved foreign investments pa lang yan noong 2025. Ibig sabihin, yung papasok na pera, babagsak ng 50% malamang this year. Okay. So that's a leading indicator yan. So last year 20%, baka this year bumagsak ng 50% yung inflows. Okay? So yan ang sinasabi ko na yung investment climate natin is very bad at the moment. Next slide. Last year, yung ating stock market was the worst performer in Asia. Okay. So pag tingnan mo South Korea, yung index nila umakyat ng 78%, tayo bumagsak ng 7%. Okay. So yun yung chart, nakita niyo yung volatility, parang lagare, di ba? Ganyan. Malikot yung market kasi yung iba, umaasa sila na, baka ito na yung pinakamababa, bibili sila. Hindi nila alam, may tawag dun sa economic parlance, finance parlance na bull trap. Kala nila magiging bullish yung market, pero trap pala yun kasi babagsak pa ulit. Next slide. So year to date, this year, tingnan nyo yung performance ng iba-ibang stock market sa US, Germany, ganyan. Mas hindi pa kumbaga lahat ng markets ngayon bagsak. Okay? So kung tayo aasa na may magi-invest this year sa stock market natin, kalimutan na natin yun kasi syempre, bagsak din ang market nila eh. So, bago sila mag-invest sa ibang bansa, dun muna sila sa kanila, sariling bayan nila. Okay? So, you cannot expect our stock market na maka-attract ng foreign investors this year. Next slide. Pati yung, yung tourist arrivals, kasi major source of dollars din to eh, di ba? So, tignan nyo, Pilipinas, dun sa yung colored chart, 5.8 million. Baga if you compare it to other Asian countries, yung na-attract nilang mga turista, yung ba double digit tayo, 5.8 million. So, baga dati, mabot na tayo ng 8 eh. Mabot na tayo ng 8 million. Pero dahil inaway natin ang China, okay, tsaka yung ibang bansa, hindi, kumbaga yung security, safety and security, hindi malakas dito ngayon. Kasi nga, tumaas ang crime rate dahil sa drugs, no? Ayan, na-affect ang ating tourism. Next slide. Ito yung sinasabi ko tungkol sa inflation, okay? Pag tinignan nyo yung inflation basket, itong basket na to, kumbaga lahat ng binibili natin sa pang-araw-araw, pumapasok sa basket na yan, tapos tinitingnan nila kung gaano ang epekto niyan sa buong paggastos natin, okay? So, kunwari, itong food and non-alcoholic beverages, 28.5% ng ginagastos natin, dyan na pupunta. Okay? Susunod, housing, water, electricity, gas, and other fuels. 22%, yan ang sumunod na pinakamalaking component. Okay? Tandaan nyo yan kasi nandyan ang gas and other fuels. And then you have restaurants and accommodations. Okay? 15.3%. Transport, tandaan nyo rin ang transport. 12.8%. Personal care and miscellaneous items, 9.4%. Clothing and footwear, 5.9%. Okay. Next slide. Ito ngayon, ang maharap sa atin, di ba? Magkano ngayon ang presyo ng gasolina, diesel, at saka iba pang fuels, no? So, yan, galing sa DOE yan, Hindi yan pwedeng sabihin na, fake yan, ganyan. DOE na mismo. So, diesel, over 115 pesos na yata ngayon, di ba? Ang gasolina, or more than 80 pesos, almost 90 na. Ayan. So, yan ngayon ang mag-fuel,
magpapatakbo ng inflation natin. Ano ba inflation? Inflation yung pagtaas ng presyo. Okay. So kung 0 ang inflation, ibig sabihin hindi tumataas ang presyo. Kung 1% ang inflation, ibig sabihin tumaas ang presyo ng mga bilihin by 1%. Okay. So last year, I think 2.4% tumaas. No? This year, pag tinignan mo yan, di ba? Almost 100% na ang inakyat ng fuel, di ba? Tapos nakita nyo yung inflation basket. Pinakamalaking component doon, fuel and transport. So, ibig sabihin, ang inflation natin, from something like single digit, pwede mag-double digit. Okay? Pwede siyang mag-15 to 25% ang ating inflation. Tapos, ang sweldo, di tumataas. So, may imbalance ka na dun. So, ang ibig sabihin niyan, yung purchasing power natin, bumababa. Okay, next slide. Ito yung inventory ng ating fuel, no? So, sabi ng DOE, we have 45 days. So, from now until 45 days, anong month yun? End of April, di ba? Mga ganun, or early March. Hanggang ganun na lang yung ating fuel. So, ang supply of gasoline and diesel will be good until mid-May. Ang kerosene, okay ang kerosene hanggang July, no? Jet fuel hanggang end of April na lang. Fuel oil hanggang mid-May pa. Ang LPG hanggang April na lang. End of April. Mid-April pala, sorry. So, ganun kanipis yung reserves. Tsaka hindi yan government reserve, private sector reserve yan. Kasi wala tayong strategic oil supply. Next slide. Okay. So, ang prognosis ng mga analysts ngayon, tataas pa ang crudo. So, sa international market, ang crudo is already more than $120 or $115 per barrel. Kita nyo yung spike doon, no? So, na nag-upisa yung gera sa Middle East, ganyan ang inakyat ng crudo. Ngayon, kailan matatapos yung gera? Hindi natin alam, di ba? Kailangan tayong magdasal na matapos na yan by mid-April or pwede ba at least end of April matapos na yan. Bakit? Next slide. Tignan nyo, ang oil natin mostly galing sa Saudi Arabia, UAE, Iraq, at saka yung iba sa Colombia, Japan, Russia, Australia. Okay? So, pero kung titingnan nyo, more than 50% of our oil supply comes from the Middle East. So, kung hindi matapos ang gera doon, wala tayong masyadong makukuhang gasolina or crudo. Okay? Yung gasolina natin, mostly galing sa Korea, China, kasi sila yung may refinery. Ang refining capacity ng Pilipinas very limited kasi ang Shell sinara na lang yung refinery nila. Petron na lang may natitirang refinery. Okay. So, we have to import refined fuel. Kaya yan, nag-import tayo from Korea, from China. So, next slide. Next slide. Ay, hindi pala. Okay, let's go back to previous slide. So, yung South Korea, while we are importing refined oil, ang South Korea, bumibili rin sila ng crudo na rini-refine nila sa Middle East. Mostly sa Middle East. So talagang, any which way you look at it, dependent tayo sa Middle East oil. Okay? At least most of it. Next slide. Okay. So, tingnan nyo naman kung paano minamanage ang price ng gasolina dito. Bakit? Ang taas-taas ng Pilipinas. Di ba? So, so far, if you compare our diesel price with the rest of these other countries, tayo yung pinakamataas. It's already up by about 97% yung diesel. Yung iba, below 50% ang inakyat. So you have to ask the government, bakit hindi nyo kayang ibabayan kagaya ng ibang gobyerno? Of course, ang Malaysia, Indonesia, nagpo-produce yan ng langis. Pero, other countries, hindi naman di ba? Pero bakit kaya nilang more or less makusyon yung impact?
ng oil price increase. Okay, next slide please. So, tingnan nyo, kaya nanghihina ang piso. Yung ikalawa dyan, di ba? We import a lot of mineral fuels. Okay. So, it's one of our largest importations. So, kaya yung pag malaki yung import cost mo, tataas din yung paggamit mo ng dolyar. So, maski may pumapasok na remittances, okay, or export earnings, liliit yung import cover. Ang ibig sabihin ng import cover, yung kakayanan natin mag-import. Right now, or at least as of end of February, yung import cover natin is 7.8 months of imports. Okay? So, in other words, yung total import cost mo per month, kaya natin bayaran for the next 7 to 8 months. Kaya lang kung tumataas ang presyo ng gasolina, syempre yung import cost mo tataas. Okay? Kaya lalaki yung demand mo for US dollars. Kaya nangihina yung piso. Kasi malakas ngayon ang demand for US dollars. Next. So, diniscuss ko yung oil crisis, no? So, anong magiging implication nito sa ekonomiya natin? Una-una yung safety and security ng ating OFWs. You know, we owe them a lot. Balita ko yung iba sa inyo dito, naging OFWs dati. No? Taas nyo nga yung kamay. So, ramdam nyo, di ba, kung ano yung paghihirap doon at kung paano magpundar ng pera na hiwalay kayo sa pamilya nyo. So, yung security nila is one of my primary concerns. So ngayon parang walang plano yung gobyerno sa repatriation. Diba? Kaya buti na lang yung ibang bansa tumutulong. Ganyan. So kumbaga sariling sikap. Nagpadala raw ng dalawang eroplano ang Pilipinas. Ilan ang kasya sa dalawang eroplano? Ilan ang OFW sa Middle East? Diba? More than 1 million. So, kaya ba ng dalawa? Sabi mo na kahit 1/10 of 1 million, which is 100,000, kasya ba sa dalawang aeroplano yun? Diba? So, walang forward thinking ngayon eh. Alam na naman nila na magkakaroon ng gera kasi ako nga sa Facebook ko, as early as February, nagtatanong na ako, anong repatriation plan ng government? Kasi may warning signs na ng US na gigirahin nila ang Iran kapag hindi bumigay ang Iran. Anyway, okay. So, that's one. No? Second is wide-ranging inflation that could reach double digits. Na-explain ko na yan sa inyo, no? Of between 15 and 25% from March until the end of the Middle East crisis. Okay? So, anong tataas dyan? Gasolina, yung transport, electricity, pagkain, okay? Susunod yung weak peso. So, lalampas pa yan ng 60. Okay? So, yung interest rates mo mataas, okay? At pwede tayo magkaroon ng rotating brownouts kasi pag nagkaubusan na ng langis, ay anong pang-generate mo ng kuryente? I think right now, majority of our power gens are oil-fired, no? Konti yung meron tayong coal-fired, meron tayong hydro, merong solar, at saka may wind. Pero hindi ganun karami yan. Okay? It's not enough to power most of the country. Sunod, yung possible mass layoffs. Kasi tataas ang gastos ng mga kumpanya eh. Di ba? So, pag tumaas ang cost nila, lalo na yung mga manufacturing companies because they use a lot of crude oil sa kanilang makina. Okay. So, syempre, to cut costs, magli-layoff sila. Maraming mawawalan ng trabaho. And then, you have heightened political instability. Syempre, pag gutom ang mga tao, syempre, aalma na yan. Okay. Next. So kaya sa akin hindi political discussion to, this is an economic discussion.
And it's always a very good grounding exercise para pag nag-discuss kayo, hindi lang sabihin nila, oh, political lang yan. Hindi. Pakita niyo yung mga numero. Okay. So, ito yung pinaka-worry ko eh. Kasi, alam nyo, bata ang mga population, ang demographics natin, yung population natin, mostly mga bata. So, ang average age ng Pilipinas ay 27 years old. Okay. So, ibig sabihin, mga ano pa lang, bago pa lang pupasok sa employment. Ganyan. Pero kung walang trabaho, di ba? Anong papakain mo sa kanila? So, nung December, which is very alarming kasi December, umakyat, December ba yan? January? January pala, umakyat ng 5.8% ang unemployment. Anong ibig sabihin yan? Almost 3 million Filipinos walang trabaho. Sa tingin nyo, tataas pa yan o bababa? Diba? Tataas yan eh. Kasi may magle-layoff nga eh. Kasi nga, nagka-cut cost yung mga kumpanya. Second, we have 800 to 900 graduate, 800,000 to 900,000 graduates per year. Okay. Ngayon, kung walang investors, walang bagong trabaho. Tapos may layoff pa. So, anong trabaho naghihintay sa kanila? Tapos, baka yung ibang OFWs babalik pa dito. Maghahanap rin ng trabaho. So, pwedeng umakyat yan up to 5 million, di ba? This year. Pwede. I'm not saying it's gonna go there, pero may posibilidad na umakyat yan up to 5 million. So, yan ang pinaka-concern ko. Kasi, maraming magugutom na Pilipino. Next slide. So, sabi ni, Presidente, State of National Energy Emergency. Ano ibig sabihin yan? Supply may run out. Diba? Kasi nga, linagyan na raw niya sabi niya, dapat at least 30 days meron tayo. Tapos may special committee. And then, pinaintig niya yung price monitoring and controls. Sa tingin nyo, meron ngayon price monitoring at saka may price control? Wala, di ba? Yung ibang gasoline stations nga, nag-aakyat bago pa. Bago pa yung, dapat Tuesday sila mag-akyat. Yung iba, Sunday pa lang, Saturday pa lang, nag-aakyat na. So, walang monitoring talaga, walang control. Wala ring enforcement, no? Third ay, susunod is inventory monitoring. So yan, sabi niya, 30 days. Sana ma-maintain nila yan, no? Kasi kundi talaga magkakahirapan tayo. And then, fuel subsidies for transport sector. Magkano yung subsidies nila? Ilan lang. Diba? Tatagal ba yun? Halimbawa, tumagal ang gera hanggang sabihin mo ng July o August. Tatagal ba yung bibigay nilang ayuda? Okay. Greater interagency coordination. Di ba motherhood yan? Okay. Release of ayuda. Magkano yung ayuda ng AIX? 5,000 per family? Gaano katagal tatagal yung 5,000? Diba? Hinahati. Okay. Tapos, this state of emergency, 1 year and tenor. Ang basa ko dyan, wala itong ngipin. Okay. Kasi, importante, may cushion ka eh. And since wala tayong strategic oil reserve, talagang lagi mataas ang presyo ng gasolina. Okay. Kasi may scarcity. That's scarcity value eh. Ganun. Kalawa, wala tayong kakayanan para magbigay ng subsidy. Next slide. Ito, bakit? Okay. So, yung left chart, nakikita nyo yung deficit spending, no? So, ang deficit, ibig sabihin, mas malaki yung ginagastos kaysa sa kinikita. So, hanggang ngayon, nakita nyo, after the lockdown, ang laki pa rin ng deficit ng national government. Okay. Malaki ang gastos nila. Saan napupunta yung gastos? Diba? Kasi wala talagang
wala talaga silang maipagmalaki na infrastructure eh. Yung Bukana Bridge, hindi naman sa kanila yun, di ba? Meron sila footbridge. Okay. So, tingnan niyo yung utang. Yung sa kanan, yun yung debt to GDP. Kumbaga, pag mineasure mo yung laki ng utang compared sa yung gross domestic product, tingnan nyo naman after the lockdown, hindi talaga bumaba. At tataas pa yan kasi babagal nga yung GDP natin, di ba? So, kumbaga, yung denominator mo, liliit, pero yung debt, lumalaki. So, tataas pa yung chart na yan, yung bars na yan, this year. Okay. So, kaya ba magbigay ng subsidy? Pag sinuspend nila yung energy, excise tax. Pag sinuspend nila, that's 150 to 180 billion pesos per year. Saan nila kukunin yun? Utang na naman sila. Pag umutang sila, sigurado ba tayong magagamit yan ng mga tao? So, yun yung dyan eh. Diba? Yung governance is very bad. Kasi gumagastos sila pero hindi nararamdaman ng mga tao yung ginagastos. Next slide. So, saan tayo pupunta? This year, the following years, okay, tataas ba, steady lang, o bababa ba yung economy? Okay, next slide please. Ito sabi ni Auntie Claire. Yung date is January 2016. Sabi niya, okay pa naman ang investment climate. Diba? Ganyan. January 2026 yan Next, pakiclick ulit yung ayan. January 2026, investor confidence went down, is down to just 0.9%. Galing sa Bangko Sentral yung data na yan. Okay, hindi yan inimbento. So, kung makikita nyo, talagang pabagsak yung investor confidence, business confidence. Okay. Siyempre, nung lockdown, bumagsak siya. Pero umakyat ulit, di ba? Ngayon, 0.9. So, parang wala rin. Kumbaga, wala talagang kumpiyansa. So, paano ka makaka-attract? So, maski pumunta si BBM sa US, maski matuyo yung laway niya doon, hindi pupunta yung investors dito. Wala silang kumpiyansa. Next slide. Itong perception nila sa governance, di ba? So, ang score natin is only 32 out of 100. Ang baba ng Kasi, kung hanggang ngayon nga, matindi yung corruption, tapos walang accountability. Diba? Walang accountability. So, anong perception mo? Anong governance ang sinasabi mo? Wala ka pang napapakulong. Okay. Ang gusto nila ipakulong yung vice presidente. Okay. Sige, pakulong nila. Pero dapat magpakulong sila ng mas malalaking isda. Diba? Kung talaga may kaso sila kay vice presidente, dapat kasuhan din nila yung mas malalaking fish, kumbaga, isda. Next slide. Ito ang pinakamatindi at isa pang worry ko kasi hindi naman matatapos yung baha. Okay? Pag dumating ang rainy season, marami pa rin babahain. Pag tinignan nyo ngayon yung ibang bansa, yung Hawaii, yung Japan, bumabaha na ngayon sa kanila kasi matindi yung winter, so maraming snow. So ngayon natutunaw ang snow, nagiging ulap. Okay. So tumataas ang rain level. Pero wala ngang flood control eh. 'Di ba? Kumbaga puro salita. Okay, yung ibang flood control projects sira na. So ibig sabihin mas malaki ang devastation this year than last year. Next slide. So, ito pa yung mga questions na hindi pa nasasagot, no? Pag-isipan niyo yung mga sagot dyan. Ano na nangyari dun sa 1.45 trillion insertions ng Congress and Senate over the last 3 years? 1.45 trillion pesos. Okay.
Yung 60 billion na tinanggal sa PhilHealth, actually hindi tinanggal, ninakaw. Sinoli na ba yun? Hindi pa rin. Meron ng Supreme Court ruling doon, ha? Yung sa PDIC, ninakaw din yon kasi may kumbaga, bawal din silang maglabas ng pera dyan eh. Kasi nga, for security yan ang mga bangko, di ba? Mas malaki pa sa PhilHealth yan, 107 billion. Yung Maharlika funds, ano na nangyari doon? Wala pa rin balita, di ba? So, who are truly accountable? Okay. So, nagsalita na yung mga Marines, ibang sundalo, ayaw pa rin nila maniwala. Sinisiraan yung mga nagsasabi ng katotohanan. Bakit wala pang nakukulong? At saka, will we still recover the stolen funds? Naibili na ng mga bahay, kotse. Next slide. Ito yung mga bigger questions. Can we still afford another 2 years of the BBM administration? Next question. Will massive corruption continue? Next question. Will BBM and his cohorts give up his power behind the presidency? Sa tingin nyo, will we have a fair election? Kaya bakit kayo maasa sa 2028? So, yun ang tanong ko sa akin, parang tanong ko yan, kaya pa ba natin the next 2 years at saka aasa ba tayo sa 2028 kung alam natin that he is not willing to step down? Bakit ayaw niya mag-step down? Kasi pwede siya makulong, di ba? Next. Can one woman overcome and repair the massive damage being done to our economy? So, hindi kaya ng isang tao lang yan. Kailangan yung mandate ni kung sino man yung magiging presidente, no? Okay. Siyempre, most likely right now, dahil nga mataas ang approval rating niya, is vice president. Pero kaya ba niya? Okay. So, kailangan talaga, tulungan natin siya. Okay. So, hindi magagaling sa isang tao lang yan. Magagaling yan sa buong bansa. So, with that, I'd like to end my presentation. Very well said. Thank you very much, Ma'am Cora. Oh, nagulat kayo. Kayo tinanong. Nakakatuwa, no? Actually, gusto kong bigyan ng diin ang Papyaw, no? Actually, na-discuss niya lahat. Para lang maging eye-opener and also a reminder to all Filipinos o mga kababayan natin, no? Remember, kahit na may mag-isa na sa tingin natin, kayang manindigan, but we need to support. Yes. Kaya kapag may naninindigan po sa bayan natin, may pag-asa. At wag nating iasa lamang sa kanya. Yung pagpapakita niya ng puwersa ng paninindigan para sa bayan ay isa ng parang senyales para talagang tunay na mailatag sa atin yung malasakit na inaasam-asam ng mga Pilipino. And pwede po bang Papyaw, tanungin ko ng isa-isa. We know that na-discuss niyo po lahat para lang po sa kalaman ng ating mga viewers sa live podcast natin. No? Ma'am Corazon Guidote, yung kondisyon po ng ating ekonomiya sa bansa, in light of the ongoing Middle East crisis is talagang scary. Given the ongoing tensions in the Middle East, what immediate risk do you see for the Philippine economy, particularly in terms of inflation, in terms of investment, and overall market stability, ma'am? So, yun nga, no? Tataas ang mga presyo. Ang inflation mo, ngayon low single digit, pwedeng mag-double digit, I'm sorry. So, pwedeng umabot ng 15 to 20% this year or probably even higher. Depende kung hanggang saan ang gera. At ikalawa, yung piso natin lalong manghihina. Actually, hindi ko nasabi kanina na pag nanghina ang piso, dadagdag rin yun sa inflation. Okay. So, kasi tataas din ang presyo ng mga imported items. Yes, ma'am. Diba?
may kasunod pa po akong question para po talaga maunawaan din nila eh. Kasi to your answer, magkakaroon na mas malinaw na pag-unawa. Dahil baka akala nila minamaliit nila yung krisis na kakaharapin ng ating bansa eh. Ma'am, at a time when global uncertainty is rising, how critical is the governance and the fight against corruption in keeping the Philippines attractive to investor? Hindi na nga tayo attractive eh, di ba? Kaya negative na yung investment flows. So, yung governance, yung corruption, kaya walang kumpiyansa yung kasi ang alam ng mga investors, tataas lang yung cost of doing business. So, hindi ko pa nga nadagdag dyan yung cost of corruption eh. Kasi di ba, pag pumasok ka sa isang bansa, so titingnan mo yung inflation, yung value ng currency, interest rates para kung gusto mo umutang, ganyan. Ang hindi ko na isama, yung mga padulas. Okay. So, dito, maraming padulas eh, di ba? Kada permit na kukuhanin mo, may padulas. Depende sa LGU. May mga LGU na okay naman, may mga LGU na hindi. So, kung ikaw businessman, alam mo yan. Okay. Matagal ako nagtrabaho sa business eh, di ba? So, alam ko yan. So, kaya, malaking turn off yun. Lalo ngayon, nakikita nila napaka-massive, napakatalamak ng corruption. Okay? So, binigay ko yung example dati, yung Francisco Motors, di ba? Sayang yun kasi $1 billion sana yung invest nila, no? Dito, ilang trabaho mag-generate nun. Pero sabi ng Francisco Motors, ang tagal-tagal na nilang humingi ng permits, hindi sila mabigyan-bigyan. Pumunta sa China. So, ang nakinabang, China. Nakinabang mga Chinese employees. Ma'am, may kasunod pa to. Do you believe the Philippine economy today is resilient enough to withstand external shocks like a Middle East crisis? Or are there underlying vulnerabilities we need to urgently address, ma'am? Well, pag tinignan mo yung national savings, may konting savings pa ang mga Pilipino. Okay. Tsaka may dollar reserves pa tayo, malaki pa naman. Like I said, yung import cover natin, 7 months, ganyan. So, kaya pa. Pero kung tumuloy-tuloy itong crisis, tsaka kung tumuloy-tuloy yung corruption, siguro we have a buffer of 1 to 2 years. Kaya nga sabi ko, kaya pa ba natin yung 2 years na ganito ang governance? Di ba? Kasi sayang yung pinundar natin eh. Na ako nanginayang doon sa pinundar at saka yung potential. Kasi yung potential is 7 to 8% growth every year ng GDP. We're just growing by 4. This year, swerte tayo kung tumaas pa ang economy ng 3%. Okay. So yun yung fearless forecast ko. Swerte pa tayo kung mga 3% tayo this year. Nako, nakakatakot. Kaya kailangan mga kababayan, gumising tayo, no? Susugan ko ng isa pang question si ma'am para talaga imulat natin ang mata ng ating mga kababayan sa totoong nangyayari sa ating pong bansa. Ma'am, in this complex global environment, what should be the top 3 priorities of government to protect economic stability and sustain growth? Well, first of all, address the corruption. Second, reduce spend government. Kasi yung corruption kasi, pag kinurtail mo yan, bababa, or not necessarily bababa, pero yung pera mapupunta sa tamang projects. And it will generate jobs. Pinaka-importante is for the government to generate jobs para hindi magutom yung mga tao. Kasi ang unemployment mo, sigurado aakyat yan this year. Okay. So, yun ang pinaka-importante. Ma'am, alam nyo, no, tama po yung sinabi nyo, pinaka-importante that yung mag-generate tayo ng more jobs sa mga Pilipino. Kasi kahit papaano mabubuhay sila ng marangal, maiaangat nilang antas ng kanilang kabuhayan, at kasama yung magandang oportunidad at future para sa kanilang mga pamilya.
Ang nakapanlulumulang kasi kasama dito yung mga job opportunities kuno-kuno pero hindi naman pala totoo. They are just parang nag-showcase lang sila ng jobs pero sa huli parang wala naman ako nagkakaroon ng trabaho, parang they are just promoting some brands and mga bagay-bagay na ginagamit yung mga, anong tawag doon, yung mga job cartel, ang tawag sa ganon, attorney? Mga Di ba may mga laging, scammers? oo, laging may ganon sa iba't ibang mga lugar. O so yung mga pobre naman nating mga kababayan na gustong makapagtrabaho, pupunta doon, maglilista, pero wala namang na-hire. Tapos may ipopromote ng mga produkto. Yan ang isa sa cry ng mga pumipila, lumuluwas para mag-apply, no? Sana naman magbago na sila kasi kaawa-awa naman ng ating mga kababayan. Moving forward po, ma'am, I will give the floor now to our moderator, Attorney Yvette Contacto, to continue yung mga question na dapat pong mailatag sa atin pong mga kababayan. Okay, maraming salamat ka, Penny. Ma'am Cora, no, are we underestimating the real economic threat of the Middle East crisis? Or could this trigger another inflation surge or even capital flight from the Philippines? I think if you listen to the spokesperson of the government, para sa kanila walang problema. In fact, dininay nga niya na may crisis, no? Tapos biglang nagkaroon ng emergency executive order. So, kumbaga, there's a strong sense of denial sa gobyerno. So, kaya nga lumalabas na ako ngayon, nagsasalita na ako kasi kailangan ipakita yung totoong katotohanan. Salamat. Kailangan makita ng mga tao kung ano yung katotohanan sa numero. Hindi ako nagsasabi ng, walang basis. Kailangan makita, kaya pinakita ko sa inyo, puro charts, wala masyadong text, no? At saka mga official sources yun. So, kailangan malaman na talaga yung katotohanan. Kasi kung hindi natin alam ang katotohanan, paano natin i-address yung problema? Kung in denial ka na may problema, paano mo masusolba yung problema? So, in other words, yung cynicism could trigger inflation dahil hindi sinasabi yung katotohanan. Yes, so, may pangamba. Tsaka hindi tayo handa. Okay. So, mawalan ng kuryente. Handa ka ba na mawalan ng kuryente ng 2 linggo? Di ba? Handa ka ba na maubusan ka ng tubig kasi walang kuryente? Lalo na yung mga nakatira sa condominium. Di ba? So, handa ba silang mag-igib ng tubig hanggang 20th floor, 15th floor, ganyan. So, kasi walang elevator. Ganyan. So, I'm just stating certain worst case scenarios kasi when you do scenario planning, especially for a crisis, you always have to look at the worst case scenario para handa ka. And sa ganun, mama, no, susugan ko lang po yung nabanggit ninyo. In this sinabi pa ni Congresswoman Luis ko, ang interpretation ng ang ibig sabihin daw ng mini trial ay clarificatory questions lang. Kung clarificatory pala, bakit nagpapatawag sila ng documents? Bakit may mga issuance of subpoena duces tecum? Hindi yan clarificatory question. Ano yung ika-clarify mo? Yeah, in fact, dun sa issuance ng mga subpoena duces tecum, kailangan in relation dun sa ika-clarify nila sa existent attachments. Hindi yung magpapasubpoena ka ng mga matters that are not contained in the, not proven or not contained within the complaint. Kailangan yung clarification will just make something already clear. Ano na naman in-attach pag pursuant dun sa mga bank accounts niya . So ngayon, magpapatawag sila ng records. Hindi clarificatory yan. Establishing pa lang a fact yan. Pag-usapan po natin itong naganap na impeachment hearing or itong pagdinig dun sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte kamakailan, attorney, at siyempre naging issue yung hindi pagbitaw o pagsipot, pagdalo ng Vice Presidente
dyan nga sa ginagawang deliberasyon ng House Committee on Justice. Attorney, batay ba sa ating konstitusyon o itong sa House Rules, talaga bang mandatory na dumalo itong Vice Presidente o yung respondent doon po sa isang pagdinig? Actually, madiin ngang sinasabi ng Vice Presidente at kanyang legal team na wala namang patakaran, walang rule na nagsasabi na kailangan dumalo ang respondent. Pag binasa niyo naman, tama naman din sila, nasa bagong rules ng 19th Congress on impeachment na wala nakalagay doon na nire-require yung attendance ng respondent. Kung kaya't hindi rin pumunta si Vice. But at the same time, meron din silang question tungkol dun sa pag-execute ng Committee on Justice ng kanilang evaluation sa sufficiency in form, substance, and grounds at dun sa kanilang paraan para maghanap ng probable cause dahil yung pag-execute nga nila, ang interpretation nila ay parang mag-conduct nga ng tila mini trial. So, kung dadating si Vice Presidente, it is as though ina-approve niya yon o nakikisama siya doon sa interpretation nila na ang depensa naman sinasabi na unconstitutional yon. So, pag dumalo siya, parang affirmation ng interpretation ng Committee on Justice sa kanilang role dito sa impeachment. Opo. Sabi pa nga ng House Committee on Justice Chairperson na si Congresswoman Jervil Luistro, attorney, na maaring maituturing na culpable violation of the Constitution itong hindi nga pakikilahok ng Vice Presidente dyan po sa deliberasyon ng impeachment complaints. Sang-ayon ho ba kayo dito sa ganitong interpretasyon? No, of course not. Walang nakalagay doon sa ligang batas na may obligasyon siya na umattend. So, kung gusto sana nila, nag-file sana sila ng nag-finding of contempt dito kay Vice. Pero at the same time, wala din sa rules yun. So, yung sinasabi nila na violation ng Constitution dyan, wala naman nakalagay sa Constitution na kailangan yan dumalo. Siguro dapat ang ginawa na lang nila ay itinuloy nila o di sige may finding na lang of probable cause, hindi siya nagpipresenta ng ebidensya. So pwede silang magdesisyon base doon sa kung ano yung nasa harap nila, kung ano yung nakikita nila katulad nitong yung answer, yung complaint affidavit, yung attachments. Kung walang ibang ebidensya na prenisinta. Kahit naman po sa anong klaseng proceeding na mayroong na ang finding ay dapat probable cause, kapag hindi dumating yung respondent, walang choice kung hindi gumawa ng desisyon base dun sa ebidensyang kinaharap nila. Walang threats, walang may culpable violation of the Constitution. Walang ganon. Parang overreaching at saka overstepping ng mandato nila itong Committee on Justice. Opo, at maituturing din na isang legal strategy po ito ng depensa, yung hindi pagdalo ng Vice Presidente. Tama ho ba, attorney? Ay, pwede rin naman po. Pero simple lang kasi para sa kanila ang pag-explain nila Basta dahil hindi tama yung ginagawa ng Committee on Justice, hindi sila makikilahok. It's not even a strategy. Kasi nga, kung pupunta sila, di parang winave ng Vice Presidente yung karapatan niyang questionin o yung hindi niya pagsang-ayon dun sa interpretasyon ng Committee on Justice sa kanilang sariling rules. Opo. At para bang ang dating, para bang kawalan o hindi matutuloy o hindi magpo-proceed itong impeachment dahil wala ang Vice Presidente, parang ganun po, attorney. Ano ba yung magiging epekto po noon? Takbo sa impeachment proceedings, yung hindi naman pagdalo nitong ng pangalawang Pangulo? Well, actually, interpretation uli yan ng Committee on Justice. Dahil nga, kung ganito lang, ang finding lang naman ay probable cause, magdesisyon sila base dun sa ebidensya na hawak na nila, na ipresenta na.
hindi naman nila pwedeng gamitin yung hindi pagdalo ng Vice Presidente para itigil lahat ng mga proceedings. Wala rin nakalagay na ganon. So, kahit sarili nilang rules, halimbawa, pag hindi nag-file ng answer yung respondent, edi considered lang, di ba, nakalagay sa rules, considered controverted. Ibig sabihin, kahit hindi magbigay ng answer ang vice, dito, in this case, hindi nagbigay ng answer si Vice Presidente, merong effect at very specific sa rules nakalagay. Pero tignan niyo yung decision nila dun sa hindi pag-file ng answer. Hindi binaliwala nila yung mga assertions na dun sa finale vice. Pero what they could have done was simply follow the rules at sabihin nila na sige, controverted na lang lahat. Hindi. Ang ginawa nila, parang tinanggap nila yung mga nasa complaint as though totoo lahat. Controverted nga, yun ang ibig sabihin nun, hindi mo pwedeng i-establish as a fact. So, sariling interpretations ng Committee on Justice, ng sarili nilang rules, taliwas. So, again, sila yung gumagawa ng effect nito. Pati yung decision na dapat ginagawa na nila on probable cause, hindi nila itinutuloy kasi muli, sila hindi sumusunod sa sarili nilang rules. At kung maalala po ninyo, attorney, itong si Congresswoman Luisto, sinabi pa niya na dapat yung Vice Presidente ang personal na humarap at magpresenta ng kanyang ebidensya. So hindi na pwede maging yung mga abogado o legal counsel ng pangalawang Pangulo, attorney, na humanap doon sa pagdinig. Yun na nga isa pa yun. In theory, pwede yung mga lawyers, di ba? Walang dahil meron kang kinatawan na pinapunta. Pero kung kunwari, gusto nila na examinin si Vice President o yung respondent at hindi dumating, walang nakalagay doon ng compulsory processes. Hindi nakalagay doon na may finding of contempt kasi hindi naman siya resource person na pinapatawag in a House inquiry in aid of legislation. Kasi sa rules doon sa inquiry, pwede kang mag-find in contempt. Pero dito, sa sarili nilang rules sa impeachment, walang nakalagay doon na mako-contempt ka kapag hindi ka dumating. So, hindi ko alam kung saan nila hinuhugot yung interpretations nila. Opo, yung sabi pa nga may tuturing na parang mini trial yung ginagawa ng Committee on Justice patungkol nga dito sa kaso ni VP Sara Duterte. Ang mas malala pa actually. So sinabi ni Congresswoman Luisto na ito they will conduct something like a mini trial. O di sige, pagdating sa hearing the other day, sinabi pa ni Congresswoman Luisto, ang interpretation ng ang ibig sabihin daw ng mini trial ay clarificatory questions lang. Kung clarificatory pala, bakit nagpapatawag sila ng documents? Bakit may mga issuance of subpoena duces tecum? Hindi yan clarificatory question. Ano yung ika-clarify mo? In fact, dun sa issuance ng mga subpoena duces tecum, kailangan in relation dun sa ika-clarify nila sa existent attachments. Hindi yung magpapasubpoena ka ng mga matters that are not contained in the, not proven or not contained within the complaint. Kailangan yung clarification will just make something already clear. Ano na naman in-attach pag pursuant dun sa mga bank accounts niya So ngayon, magpapatawag sila ng records. Hindi clarificatory yan. Establishing pa lang a fact yan. Oo. So doon parang nagpapatunay itong na tama yung sinasabi ng Vice Presidente na fishing expedition, yung ginagawa ngayon ng Committee on Justice laban po sa kanyang kaso. Exactly. Kasi ganito yon. Ang trial means that you will test the facts. Kaya nire-require doon sa rules is a statement of ultimate facts. Ibig sabihin, sila ilalagay nila doon, sinasabi nila, ito ang totoo.
she committed this or that. Yung commission, kunwari, of a crime o yung sinasabi na she violated the Constitution, conclusion yan. Ang facts, i-establish mo, sasabihin, for example, she betrayed public trust in this manner. O, kunwari, she committed graft and corruption in this manner. So, ilalagay nila doon, ano yung act, ano yung violation. So, dito sa complaint affidavit, ang ginawa ng mga complainants ay naggawa sila ng assertion. Meaning, meron silang bintang, pero hindi nila in-establish yun as an ultimate fact. So, kung walang ultimate facts, anong sasagutin ng Vice President? Ano yung purpose ng kanyang pagpupunta? In fact, the whole thing collapses kasi dun pa lang sa ultimate facts hindi nila nagawa. So, may presumption in favor of innocence and in favor of the respondent dito. Baga, sinasabi din na yung strategy ngayon ng House Committee on Justice, kung strategy mong tawag noon, parang nangangalap talaga ng ebidensya laban dito kay Vice Presidente. Oo. Exactly. Kasi diba, no person may be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So kasama dun sa sa due process na yun, yung pagpupresenta ng kanilang ebidensya. Tapos, depensa lang on the part of the respondent. Anong i-defend ng respondent? Hindi nga nagpapatunay yung kabila. So, instead, ang ginagawa nila, nag-aakusa sila, tapos nagiging burden ngayon ng respondent na patunayan na inosente siya, samantalang wala naman na-establish yung kabila. Even worse, sa respondent sila kumukuha ng ebidensya para sa akusasyon nila. Very typical nung strategy nila. Sabihin nila, ikaw ginawa mo ito, bigyan nyo kaming ebidensya na hindi mo ginawa. So, di ba, kakaiba talaga yon. Pero kasi sa tingin po ninyo, attorney, sinusunod lamang ng Committee on Justice o ng Kamara yung naging desisyon ng Supreme Court na due process, magkaroon na due process yung respondent, no, na mabigyan para hindi na maulit yung nangyari last time, di ba, na naibasura. Well, actually, hindi nila sinusunod. Kasi bahagi ng due process requirements ay sa fair judge. So, hindi lang yung bibigyan mo ng notice, mayroong procedure. Yung procedure, hindi dapat lip service yan. Dapat talaga, kumbaga, titignan talaga nila yung existence of evidence, titignan, kikilatisin nila yung evidence na yun. So, kung hindi sila fair, and in this case, like I said, ginagawa pa nilang burden ng respondent na patunayan na wala siya kasalanan, hindi yan process. Ano yan? If there is a process, pero ni-railroad mo naman, that is not the process that is due according to the Constitution. So, mali pa rin. Opo, bago ko ipasok kay partner attorney, so malinaw na yung saklaw lamang ng kapangyarihan ng House of Representatives, particular na po ng House Committee on Justice, ay i-affirm na kung may sufficiency, in form, substance, or grounds itong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte bago maiakyat doon sa Senado, which is yun po talaga ang proper venue para dito sa impeachment trial laban sa Vice Presidente. Well, sa totoo lang, itong sufficiency in form, substance, and grounds should be to exclusion of probable cause. Hindi siya kumbaga dapat may purpose ang lahat. Ang purpose ng House of Representatives, yung impeachment kasi, the term impeachment, ibig sabihin yan, may finding of probable cause at ifo-forward yung reklamo sa Senado. So, itong